oo o hindi. Minsan sa buhay, ganyan lang dapat kasimple ang sagot. Pero sa pupuntahan natin ngayon, ilalabas natin ang pagiging OA! Kung saan ang simpleng sagot na yes, Bayo. Ay, napatawa na kita, yes! gagawin nating yes! It's definitely worth it. Mangga? Yeah! Kumbaga, may mas oomph. Lalo na kung dadaan ka doon sa may rough road portion. Ganun talaga yan, diba? Hindi low-key lang, kundi atake. Uhuy! Mainit talaga. Pwede! Pasok na, pasok sa banga. At G na G ang lahat. Wala yung sikreto, wala yung sikreto. Ipakita na ako lang live ko magluto. Ay, grabe. Ayun, nahuli na tayo ng mga pulis. Ay, pabayaan mo na. Oh. Wala nang pusos eh. Dahil ang lugar na ito, it's giving extra biyeros. Hindi na ako nakakahinga. Biyaheng espesyal. Natiyak, kayo'y mapapamahal. Sa probinsyang may gandang natural. Walang iba kundi ang Negros Oriental. Paalala, delikado ang mapapanood. Huwag basta-bastang gagayahin, biyaheros. Dito tayo sa bayan ng Valencia, kung saan ang lumang sasakyan na gawa lang sa kawayan, sa nagbabagang apoy itinaraan. Kung ang trip nyo ay high adrenaline adventure, tiyak na mapapayas kayo rito, biyeros. Ito ang Ligron. Sa larong ito, pagugulungin pababa ang cart na gawa sa kahoy mula sa matirik na lugar. Isa lang naman ito sa mga pinakamapanganib na local sport dito sa bansa. Wala kasi itong motor at nakasalalay lang sa nakasakay ang magiging buhay niya. Ang magiging takbo ng sasakyang ito. Hindi lang ito basta pakitang gilas, kundi tagisan ng lakas ng loob. Alam ko, ikaw yung game master. Oo. Okay. Teka lang, sila ba yun? Yes. So, mag-off-road sila, magko-concrete, sementado, Oh, yes. tapos nun, dire-diretso na yun dito. Dire-diretso dito. Magkakaroon ng dalawang level ang karerang ito. Isang pabilisan at isang paangasan. Let's go, player number 1! And 3, 2, 1, go! Oh my goodness. Oh my goodness. Hala. Ang oras ni player number 1, 12.13 seconds. Si player 2 kaya? Go! Oh, yun yung nakakatakot dun eh. Ay, wala lang. Parang papunta ng palengke. Mas mabilis si player 2 ng may 10.42 seconds. Player 3, are you ready? 3, 2, 1, go! Nakangiti pa siya. Ay, wala lang. Ang bagong time to beat kay player 3 na may 9.54 seconds, biyeros. Makahabol kaya si player number 4? Parang papuntang simbahan. Ang official time ni player number 4, 10.53 seconds. Aba teka, hindi pwedeng hindi ko yan masusubukan, ha? Ito, kasi talagang ginagano talaga yung utak ko. Puputok yung utak ko. Sa sobrang sikip. Medyo masikip. Pero kakaya na yan. Try lang naman natin. Okay lang, subukan lang. Sample lang naman. Subok lang naman natin eh. Sample lang naman eh. Pwede naman tayo makahanap ng malaki. Larga na, biyeros. Galing. Panalo, Galing, panalo. bro. Hindi, pero yung thrill nga ba, I mean, gano'n naman talaga kapag two wheels, di ba? Oo. Or anything na Oo. parang you feel the wind against your face or your body.
feeling ko doon mo nakukuha yung enjoyment. Oo. Lalo na kapag syempre, kapag manggagaling ka pa sa taas. Tama. But it's not too unstable. I mean, kasi syempre, di ba, pagdating sa kanyang build, nararamdaman mo nga yung flex, nakakatawa. Lalo na kung dadaan ka doon sa may rough road portion. Ganun talaga yan, di ba? Galing. Ngayong nasubukan ko na ito, tatabi na ako sa Gedli, Viajeros. Dito tayo magkakaalaman sa mainit-init na challenge sa kanila. Tumalon sa nagbabagang apoy sakay ng liguron? Yes? Boy ba? Sulfur angas! First time pa ba nakita ang ganito? Ang galing! Gano'ng katagal na bang paligsahan sport ito dito sa Negros? Yung official talaga na race na well documented. Way back 2013 of June. 2013. Okay. So yun po yung official na na-document po talaga. Okay. Sino po nakaisip nito? Bali itong ligiron kasi matagal na to. Ginagamit na ng mga farmers dito way back mga early 50s, 60s. As a form of transportation or paligsahan lang? Transportation po talaga. To deliver their farm produce galing sa bundok. So paano na kapag syempre may mga lugar na paahon? Yun. Kaya may biro yung iba, sabi nila, ang tawag ko yung kambing mimi. Parang hinihila lang yung kambing. Mimi. Kasi hihilahin mo siya paakyat. Kailangan mo hilahin paakyat. Hilahin mo siya paakyat. Tuwing Mayo, nagkakaroon ng liguron race dito sa bayan ng Valencia, kung saan pwedeng manood ang mga biyahero. Parte ito ng selebrasyon nila ng festival na kung tawagin Chada Valencia. May waiver po sila. Tapos nag-request din tayo ng mga medics para may nakastandby na medics. Kung baka may makagasgas. So far, sa nag-start yung race, wala namang mga major injuries yung mga bali. Normal lang yung may mga gasgas, slide ka, simplang, ganun. Para naman sa mga gustong mag-photo op at sumubok sa liguron, pwedeng pumunta sa Valencia Tourism Office anytime. Kung para sa mga hardcore ang pagsakay sa liguron, para naman ang mga gusto lang maging very cutesy and very demure, ito na ang perfect ride, Viajeros. Ang Rainbow Slide na nasa tuktok ng bundok. Parang aeroplano, no? Ito yung isa sa mga bagong attraction. They call it Rainbow Slide. You pay 150 pesos tapos nun, you actually have 2 rounds. All you gotta do is just wear a helmet, sit on a parang salbabida. Tapos nun, off you go. Yes, Viajeros! Alam mo, okay yung Rainbow Slide dahil kapag sisigaw ka ng yes, parang you're just supporting the LGBTQ community. Lalo na dahil rainbow to. Teka, isa pa nga with feelings. 2 rounds, instant gratification. It looks dangerous, but it does not feel dangerous. The 10 seconds of sliding, it will add color to your life. Yes! Sa ngayon, may habang 200 meters ang rainbow slide nila. Pero patuloy pa rin daw ang development dito sa lugar, kaya posible pa itong humaba, ha? Pwede na rin mag-side trip sa kanilang chapel in the sky at sumubok sa iba pa nilang activities. It's a fun, family-filled place po. So yung gusto lang po namin mapifeel sa mga guests namin dito is to have a deeper connection po sa nature. From this sweet and colorful ride, dito naman tayo sa literal na sweet. Ito ang Baye-Baye Viajeros. Gawa ito sa bukayo na hinaluan ng powder na gawa sa prinitong bigas. Nakilala namin si Nanay Luisa mula sa Bayawan City na mahigit 4 na dekada nang gumagawa nito. Baye-baye sa Bayawan. Sarap ba yan? Marahil ang pinaka-importanting parte sa proseso nito ay ang pagbayo para maghalo ang mga sangkap.
Baye-baye? O baka naman bayo-bayo? Bayo. Ikot. Tama po ba yung so far so good? Lakasan mo. Lakasan. Bayo. Ikot. Kasi pag hindi mo inikot, Hindi po siya mahalo. hindi. Sasama yan dyan sa, dito. Kumbaga, kailangan ikutin para hindi siya dumikit dito sa... Oo. Tama. Hindi po tayo kailangan magalit, no? Hindi. Hindi. Ikot. Hina pa rin. Mahina pa. Dali na po, Okay. Bayo. Ano gusto mo to? Ikaw yatang galit eh. Hindi, okay lang po ba na mas malakas? Ang turo ni nanay, dapat daw ay nasa 50 times ang pagbayo rito. Dito ka kumawa. Dito hawak. Yan. Upo ka dyan. Ganon. Oo. Lapit mo yung lusong. Yan, wala para ba? Yan. 45. Hindi pa. Di ba? Lakasan mo kasi para doon sa kalublooban niya, mabalance siya. Mabalance siya. 33. Kulang pa 5. 5. 4. Ay, napatawa na kita. Yes! Yes! Okay. 3. Baka umupo ito. Ay, grabe. Ayan na, huli na tayo ng mga pulis. Ay, pabayaan mo yan sila. Wala na akong pusos eh. Wala na bang pusos? Nga. Huhulmahin na ito at saka dadagdagan pa ng powder. Para more power! Sobrang curious ako kung ano yung lasa nito kasi mukha talaga siyang espasol. But, syempre kailangan may konting challenge. Titikman ko or ngungunyain ko. At the same time, meron akong kailangan bigkasin in Bisaya. Itong mga tongue twister sentences. Okay? Alright. Ganun lang, kulang pa eh. Ang ganda. Ang ganda. Niligas. Lost. Ang ganda. Niligas. Lost. Ang ganda. Niligas. Lost. Ano yun, Harvey? Ang ganda. Niligas. Lost. Ang pulunin sa Lord ko. Hindi na ako nakakahinga. Yan yung tamang pagsubo. Hindi yung kailangan. Yeah. Sa pan-texture niya eh. Mabigat siya siyempre kung kakainin mo yung buo. Kapag hati-hatiin mo to, kahit marami kayong kasama. Tapos may kape. Sarap. Kung ang baye-baye ang paboritong panghimagas, ano naman kaya ang paborito nilang ulam? Itong paklay ang kanilang isinisigaw. Gawa ito sa laman loob ng baka o baboy na may halong gulay. Dito sa Dumaguete City, may isang paklayan na talaga namang pinipilahan. 25 years na ang kainang ito. At sa loob lang ng isang oras, abay, ubus na ang paninda ni tatay. Sarap at saka maanghang. Pag kumakain ka, talagang bawisan ka. Masarap siya actually, mananam-nanam kasi may pinya. So, yun, doon nakuha yung, na-balance yung flavor niya. Nag-experiment ako kakuan. Gama ko kakua. Usa na kay baligya mga 3 times kung experiment. Uasa makita siyang lami. Nag-start ko 2 kilo, 4 na kilo, 6 na kilo. Hindi pa nga tapos magluto si Tatay Eking. Abangers na ang kanyang mga customer. Wala yung sikreto. Ipakita na ako ng live ko magluto. Wala, ipakita na magluto ko. At kapag ready na itong itinda, mabilis pa sa alas 12. Isang oras pa lang napakyaw ng 25 kilos na paklay. Boogs, biheros. 120 pesos ang isang serving ng paklay.
Meron din siyang basoy, isa pang traditional na sabaw na pinakuluan sa luya o turmeric. Kumakain ako dito every other Monday. If you want po na combination, yung laman ng basoy at yung sabaw ng paklay, pwede din po as per request. Binabalik-balikan po kasi kakaiba yung lasa niya compared doon sa ibang mga kainan ng paklay at saka basoy po. Pangatlong pwesto na itong dilipatan ni Tata Iking. Pero hinahanap-hanap talaga siya ng kanyang mga suki. Biski ba kong lawas, magluto ko paglay. Dagan kayong mangita man, mangita ng mga tao. Kung sa paklay, patagal na nakababad ang mga sangkap para sa masarap na sabaw. Dito sa susunod natin pupuntahan, tayo naman ang magbababad. Huy, kanina pa kami rito. Kilala ang bayan ng Dawin sa napakayaman nilang marine biodiversity. Sa public beach na ito, ilang hakbang lang mula sa Pampang. May mga makikita ng breathtaking corals at isda. Yes! May kalalagyan dito ang mga beginner na snorkeling lang ang trip. Free divers na gusto ng aesthetic videos. At professional divers na gusto ng pangmalakasang pag-explore sa ilalim ng tubig. Marami kaming mga marine reserve na pinoprotektahan. Famous kami rito kasi then, as you can see, black sand kami. Meron kaming Mount Talinis, it's a volcanic sand. Dawin is also famous sa mga macro, yung mga maliliit na mga isda na hindi nyo makikita sa ibang mga lugar. Meron kami rito yung tinatawag namin na frogfish season. Sa isang dive nyo, marami kayong frogfish na makikita. Isang certified dive instructor si Glenn. Para mas mapalapit sa karagatan, nagtayo na rin siya ng isang resort na may dive center. They can just walk in and then meron naman lahat ng mga online. You can book us through Facebook. Mula sa mga bida ng karagatan, ako naman tayo sa kalupaan. Bida rito ang tuod na mangga. Isang klase na native rito sa Negros Oriental. Dito muna tayo sa budbud. Ito yung parang suma nila dito. Buhay pa, Ganyan siya ka-fresh. Solid. Ito yung toad. Medyo maliit siya. Pero sweet. Naghanda rin sila ng fried palitaw with mango. Toad naman ating gagamitin. Ito, huwag na nating gamitan ng fork dahil usually naman yung palitaw, kinakamay yan eh. Wow! Palitaw on its own, na hindi fried. Texture pa lang parang nakakagigil na. Tapos frenied pa, nilagyan pa ng konting syrup, nilagyan pa ng mangga. Yes! Ang restaurant na ito, nasilupain na may higit 200 puno ng mangga lang naman. Pero wait, bakit ang daming ganap? Uy, perfect for the family! Kung may chill, may thrill din. May go-kart track at paramotor na pwedeng-pwede sa mga adrenaline seekers ng pamilya. Ang gusto po naming ma-experience ng mga guests natin is for them to enjoy the nature and of course the different services that we offer. Sa di kalayuan naman, makikita ang lighthouse na iconic sa litrato ng mga turistang nagpupunta rito sa bayan ng Valencia. Pero dito tayo sa gilid ng Lighthouse Berros, kung nasaan ang isa sa first ever glass walk dito sa Negros Oriental. Maximum of 10 people. Isa lang to sa, I guess, touristy destination dito. Isa na rin sa mga pinupuntahan dito ay ang Lighthouse na apparently pwede kang umakyat at makikita mo yung Siquijor and Cebu.
Of course, undoubtedly, you have the view of the mountains. Overall, IG-worthy pictures and videos. Bukod sa mga nagagandahang tanawin, may dapat daw matikman ang mga biherong dadayo rito. Ang humba. Mainit na kanin. Ay, pero hindi. Balita ko, ito daw yung bestseller niyo, humba. O, sige po. Wow! Yan yung langis. The best. Ang humba ay galing sa mga salitang humot nga baboy na ang ibig sabihin sa Tagalog ay mabangong baboy dahil napakabango raw ng putahing ito habang niluluto. So, as you can see, classic turo-turo style dito sa tinatawag nilang Andrews. At bulag yata ako. Saan siya? Yan ang nangyayari talaga pag gutom ka. Yan yung hinahanap mo. Just oily stuff. Oily. Lagyan mo ng kanin. Kaya pala bestseller. Wow. 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 Ang daming ganap sa Negros Oriental, no? Siguradong gutom ang abutin. Uy, bakit kaya may pila rito sa tabing daan sa Dumaguete City? Ang kasagutan, nasa loob daw ng mga bangang ito. Bakit niyo po naisip na lutuin sa banga at hindi yung pangkaraniwang iniihaw lang, nirorolyo? Yun doon, jumaba istorya. Kasi galing akong Middle East. Matagal na ako nagplano kasi meron na akong recipe ng manok. Wala akong pambili. Hindi ko kaya, ang mahal eh. So nag-abroad ako. Nakakita raw si Kuya Tats ng sobrang lambot na manok sa ibang bansa. Banga yung ilalim niya. Doon pumasok daw, pwede ito ah. Ang skills ko kaya, pasok ba sa banga? Tanggalan mo na. Yan. Oh, yan. Ayos na yan. Ito namin yung banga natin. Okay. Dito natin sasabit yung lulutuin. Ato, okay. Meron siyang So, maliit lang pala yung maliit mga uling. burner niya. Yung uling namin is pinagawa talaga yan para sa... Yan yung mga capsule ba? Diba? Briquettes. Briquettes. Okay. Lalagay mo yun. Ako muna. Okay. Tingnan mo. Ganyan lang hawak niyan para safety kasi mainit yan eh. Correct. Tapos isasabit. Oh, wow! Ang temperature niya ngayon is nasa nasa 100. Pero pag lulutuin mo na yung manok, kaabot ng 250 to 300. 250. Ilang oras? 1 hour and 15 minutes. Yon. Okay. Yan ang chicken natin. Mukhang rabbit ah. Oo. Ito talaga yung kinakain, no? Yan talaga masarap. Mainit yan ha. Uhuy! Mainit lang. Ang sarap. Sarap yan. Magkano ito? 280 sir. Grabe. Pasok sa banga. Hey, boys! Kain tayo! Malambot yung... Sige. Daniel Negros best chicken. Hindi ko alam kung dahil sa way of pagluto sa banga, parang may subtle na aftertaste na masarap. At the same time, sobrang tender. Itong taon lang, nagbukas ang tindahan ni Kuya Tats. Hindi lang ito pasok sa banga. Dahil pasok din ito sa puso ng mga lokal at biyeros. Yes! Ang huli nating bibisitahin dito sa Negros Oriental, itong isa sa pinakasikat nilang falls. Good morning mga biyahero! Papunta tayo ngayon sa New Casaroro Falls. Apparently may Old Casaroro Falls. At ang may experience natin ngayon ay New Casaroro Falls. Bago ito marating, may 365 steps o hakbang tayong dadaanan sa ginawang hagdan. Parang matetest ang mga tuhod ng mga tetrentahin and up dyan ha. May mga stream of water din tayong daraanan. Stream of water! Sounds are so therapeutic.
And visuals, magnificent. At matapos ang 20 minutes na lakaran, ito na ang bubungad sa inyo, Bieros. Yes! Bieros, as you can see, na-experience na natin yung new Casarora Falls. Apparently sa impormasyon na nakalap namin. Yung old pala ay medyo sketchy na yung daan. I think this is the more tourist-friendly option. Before thinking about going up, enjoy nyo muna yung falls dahil yung falls, height-wise, you know, in terms of visuals, ganda. The water's not that clear, but dahil binubuga ng magandang araw, there's a portion na it's very well lit. So ang ganda visually, sarap din lumangoy. At dahil nga may konting mist from the falls, may sun, konting rainbow. So, you know, kapag nahuli nyo at a given time, okay. It's definitely worth it. Hindi ito ang unang beses na nagpasaya ang Negros Oriental. Laging may bago. Kaya bakit tayo hihindi sa handog ng mga lokal? Sila na buong pusong naghahanda at gumagawa ng paraan para maging espesyal ang ating bawat pagbisita. Para tiyak na mag-iwan ng kasiyahang tumatagal.